Binigay ko naman. Tapos, ano nangyari? At within 3 weeks, 3 weeks? nakaalis agad ako. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you're as hard as you're driven. Good day everyone, this is Kuya Sid. So ngayon samahan niyo akong sisisid. Uy, pwedeng bago na naman yung nasa isip niya. Ngayon may panibago tayong series ng vlog. Ito yung I shared it with Kuya Sid. So sa vlog na to, magkakaroon tayo ng interview ng isang seaman kung ano yung feeling na may backer siya, nakasakay siya na may backer, at saka ano yung masasabi niya sa buhay niya na may backer siya. So alamin natin yung buong kwento niya. Sir, good afternoon. This is again Kuya Sid. So ngayon sir, kwentuhan lang tayo sir. So share mo sa akin yung experience mo. Sir, kailan ka last graduate? Last 2009. So 2009. From 2009 sir, hanggang sa nakasakay ka, ilang years yun? Halos 3 taon ako nag-apply. So 3 years. So within 3 years sir, ano-ano yung mga ginagawa mo para makahanap ka ng company? So while applying, sinubukan ko muna pumasok sa call center, pinasok ko rin yung insurance company, at saka production company. So sir, may seaman ba sa pamilya niyo? Yes sir, tatay ko po. Okay, so siguro sir, di ka mahirapan mag-apply kasi siyempre, kung isipin may backer ka eh. Pero anong nangyari sir? Ginawa talaga ng paraan ng tatay ko na may pasok ako sa company. Kaso may mga chances na umuwi na lang siya. Hindi pa rin ako nakasampa. So nung ginawang effort ng papa mo para may pasok ka? Pinuntahan ko yung company, pinitbit niya ako. Tapos kahit mababa lang ang sahod niya at maipasok lang ako. So ginawa yun ang tatay mo? Tinanggap niya yun. So sir, nakasakay ka ba dahil sa tatay mo or hindi? Actually, hindi. Okay, kasi so rating sa yung tatay ko. So paano ka sir nakasakay sir? Paano ka nakasampa ng barko? May family friend kami na engineer ng barko. Laking gulat ko nga na first time ko siyang nakita. Piningin niya yung kung may papel, kumpleto ba yung papeles ko. Binigay ko naman. Tapos ano nangyari? At within 3 weeks. 3 weeks? Nakaalis agad ako. Oh? So since nagkakilala kayo, within 3 weeks nakaalis, grabe ang tindi ng backer mo sir. So ikwento mo, gano'ng kalakas yung backer mo sir? Hindi ko siya kilala personally, pero kaibigan ng pamilya niya? Ng parents ko. Okay, so anong ginawa niya sir? Saan kayo nagkita? Saan kayo nagkakilala? Doon sa probinsya namin. O tapos? Humihila siya ng... May bayad ba yun? Wala? Wala naman. Wala? Tinulungan na niya ako na makasampa kasi sinabi ko na si mami na po. Tapos anong nangyari dun sa after? Laking gulat ko after 3 weeks, nasa barko na ako. Ganun pala yun. Halos 3 taon ako nag-apply. Kailangan na pala na ganun na backer para nasa barko ka na. Tindi ng backer mo sir. So, paano nangyari sir? So, dinala ka sa Manila, ganyan? Ay, hindi. Actually, dalawang isip ako kasi pangit na yung experience ko sa company na yun. Nasa pag-apply ko before, nakilala ko yung chief engineer. Pero pinilit ko lang pumunta doon. May special treatment pa nga sa akin. Paano yung special treatment? I-describe mo kasi yung special treatment na yan. Dati kasi pagpasok ko lang sa guard ko lang, iba na parang growing na. So hanggang sa doon pa lang sa labas, hanggang alas 5, sasabihin na sa'yo na walang bakante. So sir, yung ina-apply mong company, kung saan ka nakasakay ngayon, pati yung nagbitbit sa'yo ng bagay, same company? Iba yung company, okay. Bali, nangyari nun, pagdating ko, meron pa nga ako mga kilala ng mga utility doon. May mga kilala kang utility doon? Naitanong ko pa kung ilang taon sila. So ilang taon sila sir? May nakilala ako doon, 1 taon na higit na doon. 1 taon na higit na nag-utility, tapos nung pumasok ka sa within 3 weeks, nakasakay ka na. Grabe oh. So yun pa yung backer system na yan. Ganon yun. So my part, para din akong... Konsensya? Nag-guilty? Oo, may guilty kasi. Dumaan din ako sa ganon na panay-apply ko. Gusto ko makasampa. Tapos pag may backer ka na pala, ganun pala yung katindi yung chances. Pero kalaki yung chances na makasingit ka. Yung feeling mo sir na parang
ang bilis ko nakapasok, samantalang yung mga kilala mo, inabot na ng more than 1 year ng utility, tapos ikaw biglang sisingit lang, makasakay lang. Ano yung feeling mo dyan, sir? Nagigilty ka. May konsensya ka kasi nagtiis din sila eh. Tapos ikaw, ganun na pala kabilis i-process yung papeles. Pero syempre, hindi mo rin masisisi yung sarili mo, sir. Kumbaga, blessing din yan sa'yo, di ba? Nagkaroon ka ng bahay. Parang blessing. Kasi sa panahon siguro ngayon, sir, kailangan makasakay agad, kailangan mag-survive agad. Ganun. Tama din na dahil sa mga matinding pangailangan, kailangan din na meron talagang so yung family, yung backer mo, sir, is family friend nyo. Kilala ng parents mo. So in short, sir, nakasakay ka na. Nakasakay na. Magkasama ba kayo ng barko, sir? Hindi. Hindi. So nalaman ba naman kasama mo sa barko, sir, na yung backer mo is yun, yung tao na yun, bakit ang bilis mo nakasakay? So ano yung naging experience mo sa barko, sir, nung nakasampa ka na, tsaka nalaman nila na may backer ka, tapos nabanggit pa nga yung backer mo is kilala sa company. So ano yung naging experience mo sa barko? Pinagtripan ka ba? Nagsiselos ba sila? O ano-ano? O tama yan, hindi talaga may iwasan na may ganun tao. Kasi sila din, may gusto din silang ipasok. Ngayon, yun nga, palakasan. Sir, since may backer ka, sa tingin mo, sir, ano yung advantage sa'yo at saka yung disadvantage sa'yo na may backer ka? Hindi may iwasan na gano'n talaga si Silas. Tapos, chismis, meron din. At yung mga taong parang nakatingin mo lahat. Galaw mo. Parang bantay sarado ka nila. Sir, since prada ka ng backer system, ano yung nakita mong advantage at saka disadvantage ng backer system? Especially ikaw, sir, na resulta ka ng backer system. Siyempre yung advantage doon is nakasakay ako agad. While sa pag-apply doon na company, ang disadvantage naman ay lahat sila nakatingin sa'yo. So parang bantay sarado lahat ng galaw mo sa barko. Ano yung advice mo sa mga nag-apply na walang backer? Yun naman sa mga walang backer, huwag lang sumuko, tuloy lang pag-apply. Hanggat may dagat, may barko, may chance din kayo. Last question ko sa iyo, sir. Sir, ano yung parang advice mo o panawagan mo sa lahat ng mga nakasampa ng barko dahil may backer sila? So, ang masasabi ko lang na una, dapat huwag mo ipahiya na tinulungan ka o may backer ka. Okay. Pangalawa, ayusin mo yung performance mo sa barko. Okay. At pangatlo, dapat deserving ka na isa ka seaman na nandun yung chance mo on board. So, sir, thank you sa pagpa-unlock sa interview na to. So, congratulations, sir, dahil nakasampa ka na may backer ka. So, narinig ko yung side mo na may backer ka. So, napabilib ako, sir, sa sinabi mo, sir, yung sa tatlong advice na sinabi mo na dapat pag may backer ka, huwag mong ipahiya yung backer. So, huwag natin ipahiya yung backer kung may backer kayo. Pangalawa is, galingan nyo yung performance. So, sabi ni sir, ayusin daw yung performance sa barko. At pangatlo is, dapat deserving ka na may backer ka. So, sir, thank you very much sa interview na to and good luck sa next na pagmabarko. So, mga kasisid, so natapos natin yung interview natin. So swerte si sir dahil may backer siya. Thank you guys sa panonood. God bless and ingat kayong lahat. See you in my next vlog.